What's up, KAG? Akala ng karamihan, CBDC versus crypto. Parang laban lang yan kung sino ang mananalo. Pero paano kung mali yung tanong? Paano kung ginagamit ka lang sa laban na yan nang hindi mo napapansin? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi simpleng winner takes all ang mangyayari at kung saan ka talaga dapat lumugar. Pag-usapan natin. Let's go! Ano ba talaga ang laban? Alam mo yung typical narrative? Crypto is freedom. CBDC is control. Simple, malinis, pero real talk. Oversimplified yan. CBDC, Central Bank Digital Currency. Basically, digital version ng pera mo, pero hawak ng gobyerno. Crypto tokens tulad ng Bitcoin, Ethereum. Decentralized, walang central authority. Ang tanong, kung pareho naman silang digital money, bakit kailangan pa ng dalawa? Dito pa lang, may mali ng understanding ang karamihan. Reality check. Magkaiba sila ng laro. Hindi sila direct competitors. Magkaiba sila ng purpose. Ang CBDC, stability, control, monetary policy, tracking transaction. Ang crypto, permissionless, borderless, speculative, plus innovation layer, ownership, in theory. Sample, kung ang sweldo mo galing sa company, mas gusto ba ng gobyerno na crypto ang gamitin? Hindi. Mas gusto nila CBDC. Bakit? Kasi may control. Control. Ganun ba kasama? Dito nagiging emosyonal ang usapan. CBDC, evil surveillance. Pero teka, real talk, may benefits ang control. Sample, faster stimulus distribution, tax collection efficiency, anti-corruption tracking. Pero may kapalit yan. Privacy laws, programmable money. Pwedeng limitahan kung saan mo gagamitin. Potential abuse. Sipin mo, paano kung may pera ka pero hindi mo siya magamit sa gusto mo? Freedom, ganun ba kaganda? Crypto naman tayo. Freedom, decentralization, walang middleman. Parang perfect na, di ba? Pero ito ang hindi sinasabi sa'yo. Freedom comes with responsibility. Sample, nawalan ka ng private key, tapos ka. Na-scam ka, walang refund. Volatility, pwede kang maubos overnight. So ang tanong, ready ka ba talaga sa freedom? O gusto mo lang yung idea ng freedom? Hindi sila magkaagaw, mag-coexist sila. Ito yung pinaka-importanting insight. Hindi sila maglalaban hanggang sa may manalo. Magko-coexist sila, pero may tension. Senaryo, CBDC, everyday transaction. Ang crypto, alternative system, hedge at innovation. Parang email versus messenger, banks versus cash. Hindi mawawala, nag-e-evolve lang. Sino talaga yung panalo? Hindi CBDC, hindi rin crypto. Institutions. Bakit? Kaya nilang mag-adapt, kaya nilang i-regulate, kaya nilang gamitin pareho. Ikaw, kung wala kang strategy, ikaw ang talo. Kung beginner ka, ito ang mali mong ginagawa. Ano ang next coin na yayaman ako? Crypto versus CBDC, saan ako mag-all in? Mali yung laro mo. Ang tamang tanong, anong role ng bawat isa sa future system? Paano ko gagamitin pareho to my advantage? Ang simpleng framework, CBDC, convenience, crypto, leverage. Ito yung hindi masyadong napag-uusapan. Crypto is becoming more centralized. CBDC is trying to look more user-friendly. Nagkakaroon ng overlap at dito nagiging dangerous kasi nawawala yung clear identity. Kung ako yung tatanungin, hindi ako pipili ng isa lang. Gagamitin ko pareho. Pero, hindi ako magtitiwala fully sa kahit ano. Tanong, kung bukas maging CBDC lahat ng pera mo, okay lang ba sa'yo? At kung bukas mawala lahat ng crypto mo, kaya mo ba? Dito mo malalaman kung ano talaga yung standing mo. Sa dulo, hindi ito tanong ng sino yung mananalo. Ang tanong, gaano ka ka-aware
gaano ka ka-prepared, at gaano ka ka-adaptable. Kasi kahit anong system ang mangyari, kung wala kang strategy, ikaw ang magiging liquidity. Game on!